Nationwide protest, ikinasa ng mga militanteng estudyante laban sa pagtataas ng matrikula. Mga estudyante ng PUP, muling ibinato at sinunog ang ilang kagamitan ng eskwelahan. Mga kandidato na nagdidikit ng mga poster sa mga eskwelahan na gagawing polling precinct, binalaan ng COMELEC. Exclusive, babaeng may diferensya o sa pag-iisip, nagwala matapos pigilan sa tangkang pagpapasagasa. Mga patay na isda lumutang sa Ilog Pasig. John Mendoza, mananatiling gobernador ng Bulacan ayon sa Korte Suprema. Mga kargador sa pier, may gimmick pampasaya sa mga pasahero. Julio Iglesias, na-impress kay Binibining Pilipinas International Krista Kleiner, kaya isasama siya sa World Tour. At choreographer nila Beyonce at Justin Timberlake, choreographer na rin sa bagong Sunday variety show na Party Pilipinas. Mula sa GMA Network Center, narito si Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, nagbabala ang pambansang o ng isang pambansang protesta o tinatawag na nationwide protest. Ang mga militanteng estudyante laban sa planong pagtataas ng matrikula. Kanina nagprotesta na naman ang mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Ibinato at sinunog nila ang ilang kagamitan ng universidad. Ang tumutok ay si Emil Sumangil. Sa muling pag-walkout ng mga mag-aaral mula sa kanilang mga silid-aralan na agad sinundan ang programa sa harapan ng main building, nagsimula ang kilos protesta kaninang umaga. Sa kalagitnaan ng programa, ibinato ng mga mag-aaral mula sa ika-4 na palapag ng gusali ang mga umunoy bulok nilang armchair na ipon ng mga upuan sa school ground. Binitbit nila ito at mula sa loob ng campus, inilabas nila sa PUP main gate ang mga upuan at iba pang kagamitan ng paaralan. Sinabuyan ito ng gaas sa harapan ng mga gwardya at pulis. Saka ito sinilaban. Pinakitang muli sa dialogue kagabi ni Dr. Dante Guevara. Nabigo sila na suportahan at kuhanin ng suporta ng mga estudyante. Mismong doon, binanggit na magkakaroon nga ng tuition fee increase kahit pa sinasabi nila na ito ay subject for approval. Patuloy daw silang kikilos para labanan ang nakaumang na tuition hike. Commercialization na raw ito. Kaya isang nationwide protest ang ikinasa ng mga militanteng estudyante. Bukod dito, araw-araw daw nila kakalampagin ang Board of Regents para harangin ang pagtaas sa matrikula. Dahil paniwala nila, ito'y malinaw na commercialization at pagbaliwala sa kapakanan ng mga mag-aaral. Wala sa campus at nasa meeting si PUP President Dante Guevara. Pero sa pahayag na ibinigay nito sa telepono, sinabi ni Guevara na patuloy pa rin tinatalakay ng board ang usaping ito. Muli niya iginiit na pawang mga freshmen at mga laboratory intensive courses lamang ang tatamaan ng tuition hike. Nanawagan din siya sa mga mag-aaral na maging mahinahon. Huwag magsira ng kagamitan ng paaralan at unawaing ang mungkahing tuition hike ay para rin naman sa kapakanan nila. 5,000 ang graduation. Kaninang hapon, nagsagawa rin ng kilos protesta ang National Union of Students of the Philippines sa tanggapan ng DepEd sa Pasig City. Ito'y para tutulan at ipaabot ang umano'y patuloy na paniningil ng ilang paaralan ng mga graduation fees ngayong Marso. Nangako ang DepEd na aaksyonan ang problemang ito. Pumunta kami sa DepEd para ipanawagan sa kanila na maglabas ng order sa mga eskwelahan na magbigay ng refund sa mga magulang na nakapagbayad na ng graduation fee. Lahat ng mga siningil na wala namang kabuluhan, exorbitant and absurd fees ay ibalik. They will address it to me so that I will be the one that will act immediately on this. Emil Sumangil, Katutok, 24 Oras. Kahit bawal, nagkalat ang mga poster ng mga kandidato sa mga eskwela ngayong panahon ng mga graduation. Ang mga eskwelahan na yan ang siya rin magiging mga presinto sa botohan sa darating na Mayo. May babala po ang COMELEC, posibleng madiskwalipika ang mga kandidatong gumagawa nito. Nakatutok si Julio Segovia.
Di pa man nagsisimula ang kampanya para sa mga lokal na posisyon, nakabalandra na ang muka ng mga politiko sa kalsada. Mga eskwelahan ng punteriya lalo pat panahon ngayon ng graduation. Sa Batasan Hills National High School sa Quezon City, dadad ng poster ng mga politiko ang bakod ng eskwelahan. Di man direktang nangangampanya, pero bumabati sa mga magsisipagtapos. May ilan pang ibinibida ang mga nagawang proyekto. Ang iba, nag-aalok ng libreng edukasyon. Isa sa mga gagawing polling precinct ang Batasan High School. Maganda man daw ang hangarin, bawal ito sabi ng DepEd. Sa ilalim ng DepEd Order No. 10, di raw pwedeng magsabit ng anumang campaign material gaya ng mga poster, tarpaulin at billboards sa loob at maging sa labas ng mga eskwelahan na ginagamit na polling precinct. Ang sa atin ay malinis yung kapaligiran ng eskwelahan. Of any political undertones. Alam naman ng Batasan High School ang tungkol sa DepEd Order. Kaya inaalis nila ang mga poster pero sadyang makulit ang mga politiko. Pag nilinis namin ngayon, kinabukasan, meron na namang nakakabit. So kung minsan nakakasawa na. Sabi ng DepEd, hindi dapat magsawa ang mga opisyal ng eskwelahan sa pagtatanggal ng campaign posters. Dahil kasong administratibo ang kakaharapin nila oras na sumuway sa kautusan. They will be subjected to insubordination. The first offense usually is a reprimand. The second offense is around 1 year. 1 year suspension. The third offense is already dismissal from the service. Ang mga kandidato namang nagkakabit ng mga campaign poster, posibleng ma-disqualify daw. Ayon sa COMELEC, pwede naman maglagay ng graduation greetings sa mga politiko, pero isang araw o sa mismong araw lang ng graduation. At kailangang alisin agad oras na matapos ang seremonya. It is indirectly a way of campaigning. Since this is a violation of several sections of the said code, then a petition for disqualification of these candidates can be filed with the commission. Hindi lang mga campaign posters na nakasabit sa mga eskwelahan ang mahigpit na binabantayan ng DepEd, kundi maging ang pagbisita ng mga kandidato sa mismong graduation rites. Hinihikayat ng DepEd ang mga eskwelahan na huwag nang mag-imbita ng kandidato bilang guest speaker, baka kasi magamit na campaign venue ang graduation. Pero kung hindi talaga maiwasan, patayin na lang daw ang speaker ng sound system kung tunog kampanya na ang talumpati nila. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Inilunsad kanina ng Philippine Coast Guard ang Oplan Mahal na Araw. Ito ay para tiyakin ang seguridad ng mga pasero sa mga barko sa papalapit ng Semana Santa. Nakatutok si Cara David. Isang linggo pa bago ang simula ng mahal na araw, pero dagsana ang mga bumabiyahe pauwi ng mga probinsya. Sa taya ng Philippine Coast Guard, ngayon pa lang dumoble na ang mga pasahero na gustong magpalipas ng mahal na araw sa kani-kanilang probinsya. Kaya ang Philippine Coast Guard nag-umpisa na sa inspeksyon nila. Pakay nila, iwasan ang mga insidente ng overloading at terorismo sa mga barko. Inilunsad kanina ng Philippine Coast Guard ang Oplan Mahal na Araw. Bukod sa mano-manong inspeksyon, lahat ng bagahe ay daraan na sa inspeksyon ng mga K9 unit. Lahat ng mga bagahe ay kailangan dumaan sa X-ray machine na ito. At ang sabi nila, lahat daw ng mga bagahe kapag meron daw itong bladed weapons or deadly weapons ay madedetect niya. Kung kunyari meron akong baril, kahit daw balutin ko pa to at ilagay ko sa loob ng isang bag at ilagay pa sa isa pang bag, madedetect pa rin daw yun. Tinesting ang X-ray na ito kanina, ang baril na binalot ng ilang beses pagdaan sa X-ray, nakita pa rin ito. Sa buwan ng Marso, umabot na sa mahigit 100 ang mga deadly weapon na nakukumpiska ng shipping company na Negros Navigation. Pati lagare, bolt cutter at iba pang matalas na bagay, bawal. Bawal din ang mga airsoft gun at maging gasolina at lighter fluid. Pagdating sa port, pagbaba ng mga pasahero, meron silang binibigay kami papeles, yung slip na tinatawag, and then makukuha nila. Because may mga pangalan ito. Except for the deadly weapons, confiscated na ito lahat na deadly weapons. Bawal na nila makuha. Ito turnover na namin sa mga pulis ito. Hanggang loob ng barko, susuyuri ng mga K9 unit bilang bahagi ng kanilang anti-terrorism efforts. May itatalaga ring sea marshals na sasakay mismo sa barko para masiguradong walang overloading. Meron din po tayong sea marshals na sasama sa barko, no? So kung sa report natin, umaabot na sa, say for example, 80% yung capacity o yung aakyat doon sa barko, ay dapat lamang na mas masugid ang isasagawang passenger counting.
Isa rin sa i-check ng Coast Guard kung sapat sa mga pasahero at maayos ang mga life vest sa loob ng mga barko. May quick reaction team din ang Coast Guard sa mga critical ports sa buong bansa. May medical team at rescue team itong kasama na handang tumugon sa anumang emergency. Maaari raw ipaabot sa Philippine Coast Guard ang anumang reklamo o sumbong sa kanilang hotline 0917-PCG-DOTC o sa landline 527-3877. Cara David, nakatutok 24 oras. Nag-uumpisa pa lang tayo mga kapuso, marami pa tayo mga balita. Kasama natin ngayong gabi ang ating kapuso na si Connie Sison. Connie! Salamat, Mike. May pakulo ang mga kargador sa isang pier sa Maynila. Hindi lang sila tumutulong sa mga pasahero, nagbibigay aliw rin sila sa pamamagitan ng pagsasayaw. Nagbabalik si Cara David. Karaniwang nakikita natin sila na nagkakarga ng mga mabibigat na bagahe. Pero bukod sa pagpoporter, may isa pang trabaho ang mga kargador na ito. Sa pier ng Negros Navigation, dancer din ang mga porter. Para po sa mga pasahero na halimbawa napapagod na dun sa labas, pagdating dito sa loob, masaya pa rin sila kahit na napapagod. Hindi po ba kayo napapagod? Nagbubuhat na nga kayo ng mga kung ano-ano kargamento. Sasayaw pa kayo. Sanay na sanay po kami riyan. Ayon kay Mang Rinaldo, isang buwan daw nilang pinagpraktisa ng mga dance steps na ito. Ginagawa nilang practice sa tuwing magbe-break sila sa pagkakarga ng bagahe. Dagdag na trabaho para sa kanila pero sulit naman daw basta nakikita nilang maligaya ang mga pasahero. Ayon sa Negros Navigation, bahagi ito ng kanilang passenger assistance program. Hindi lang kasi kaligtasan ng mga pasahero ang kanilang isinasaalang-alang, kundi pati na rin ang kanilang kaligayahan. Proud nga kami dahil natutuwa yung pasahero. At Anong mas maganda, sumayaw o magbuhat ng mga kargamento? parang parehas lang, mas masarap pa nga sumayaw eh. Cara David, nakatutok 24 oras. Sa Alerto 24. Isang babae na may diferensya umano sa pag-iisip ang nagtangkang magpasagasa sa Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Nang pigilan siya ay nagwala ang babae. Si Oscar Oida, naka-alerto 24 eksklusibo. Noong una inakalang nasagasaan ang babae ito, naagaw eksenang nakaiga, hindi lang basta sa gilid kundi sa gitna pa mismo ng Commonwealth Avenue at nooy pinagkahaguluhan ng mga tao bandang alas 3 na madaling araw. Nang aming lapitan, noon lang namin napagtanto na siya pala'y di nasagasaan, kundi nooy nagpapasagasa pa lamang. Gulat kami, akala maparal ng pasahero yung taxi. Hinarang niya. Buti yung driver. Pang Moreno sabay umiwas. Pagdating rito, biglang humiga dyan, oh. Ang dahilan kung bakit gusto na raw niyang wakasan ang kanyang buhay. Malapit na raw kasi ang katapusan ng mundo. May sinasabi sana December 10 daw, 2011, birthday ng tatay niya, mamamatay daw lahat ng tao. Para bang nasaniban ba? Lahat na yung ganun katawan niya, tapos para mang kinurente. At dahil nga sa ayaw raw umalis na nakahigang babae, minabuti ng mga taga roon, nabitbitin na siya, kesa raw mauwi pa sa isang malaking trahedya ang lahat. Pero imbis na matuwa sa mga nagmalasakit sa kanya, mga adik! pati nga aming kameraman, nadamay na rin. Huwag kang pa-video-video dyan, ha? Ayaw mong mamatay ng maaga. May mga pagkakataon pa nga na tila nais ng ibida ang taglay umanong kakaibang lakas. At makalipas ang ilang sandali, muli na naman siyang nagpapasagasa sa gitna ng daan. Pati dambuhalang truck, di kinakatukunan. At sa pagkakataong ito, di na siya pumayag pang magpabitbit sa mga umaawat sa kanya. Napakalma lang ang naturang babae nang dumating na ang mga pulis at isang nagpakilalang kamag-anak. Ayon dito, may diferensya raw sa pag-iisip ang naturang babae at sadyang nag-aamok kapag di nakakainom ng gamot. Pag sinusumpong po siya ay tumatakbo, napagamot ko na nga po. Para matiyak na wala ng aberya, inihatid ng mga pulis sa bahay ang kanina'y nagwawalang babae. Nangako naman ang nagpakilalang kamag-anak na di niya pababayaan ang naturang babae. Oscar Oida, naka-alerto 24. Isang pulis ang inireklamo ng panunutok ng baril ng kanyang mga kapitbahay sa lungsod ng Caloocan. Si Tricia Zafra, naka-alerto 24 eksklusibo.
Maghahating gabi ng katukin ng mga pulis ang bahay na ito sa Phase 1 Package 3, Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan. Ang kanilang sadya, ang kanilang kabaro na si PO1 Maximo Caramol, isang pulis Bulacan. Ano nangyari? Ako, sir. Tinutukan niyo ako eh. Bubulutan niyo. Binura niyo ako sa kanto. Ayan yung mga tanong sa... Kusa namang sumama ang pulis. Di umano, nakasamaan nito ng tingin at nakasagutan ng mga kapitbahay na sina Marybeth Santos, Jomel Mimay at Angelito Bakianlan saka naglabas ng baril. Ang purok leader naman daw ng mga tanod sa lugar na si Gander Reyno na umawat sa gulo, tinutukan ng baril. Todo tanggi naman si Caramol sa mga akusasyon sa kanya. Wala rin ang itinuturong baril. Naginawag po sila, nakatingin po ako. Nagsalita po siya, sabi niya, ang tingin-tingin mo. Siya, hindi ako. Dapat yan, bali sinabi. Ngayon, tumawag nga kami kasi pinunutan mo kami. Nandun ka pa lang sa kanto eh. Pinunutan? Diyos ko naman. Hindi ako makakatal ng ganito sa takot kung hindi ako nakakita ng baril. Pinun kasi may threat sa akin dyan. Kaya... Kasi nagkakilala na kayo. Tamang hinala ko sa lahat ng tao dyan eh. May threat sa akin dyan. Hindi mo sa akin may iwasan na ganun. Para di na lumaki ang gulo, pinayuhan ng mga pulis ang magkabilang panig na magkasundo muna at palampasin ang nangyari sa pagkakataong ito. Total naman daw, magkakapit bahay sila at tiyak na magkikita at magkikita sila. Sa huli, tila nalimutan rin ng mga nagreklamo ang nangyari. Hindi naman na po. Nagpirmahan sa blotter ang magkabilang panig bilang kasunduan. Nagkamayan ang mga nag-away. Pero oras daw na ito ay maulit. Diretso demanda at kulong na ang aabuti ng inireklamo. Trisha Zafra, Naka-Alerto, 24. Ilang armas at mga bala ang nasabat ng mga otoridad nang salakayin nila ang bahay ng kapatid ng alkalde ng Talisay, Batangas. Nakatutok si Jiggy Manicad, exclusive. Ito ang mga litrato sa raid sa bahay ni Bartolome Manimtim sa Talisay, Batangas. Kuha ito ng Region 4A CIDG. Sa bisa ng isang search warrant, pinasok ng mga otoridad ang bahay ng kapatid ng alkalde ng Talisay, Batangas nung nakaraang Miyerkules dahil sa impormasyong may mga armas ito. Nakuha sa raid ang isang shotgun, pistola at 3 bala ng M203 grenade launcher. During our search, he was possessing these firearms na according to him, these firearms are owned by other individuals. Ipinagarap ng kasong illegal possession of firearms si Manimtim. Pero mas malaking problema niya ay ang mga bala ng grenade launcher na pumapasok sa explosives. Yung barrel, yung illegal possession of firearms, pwede he can post bail in that separate case, but yung sa explosives, no bail ito. That is a non-bailable offense. Katwiran daw ng suspect, habilin lamang sa kanya mga balang ito. Pero hindi binabaliwala ng mga pulis ang posibilidad na kaugnayan nito sa mga private armed groups. As far as we are concerned, I think hindi naman ganun ka pa na may minemaintain siyang private armed groups. Although we do not rule out the possibility na he might be holding pugs. Kagabi sinadya ng GMA News si Manimtim sa Talisay PNP Detention Cell. Pero tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag. Jigmanika, Nakatutok, 24 oras. Lumutang sa ilang nanghihina, gayon din ang ilang patay na isda. Agad namang hinuli ito ng mga residente at inulam. Nakatutok si Rauna Crisosto. May pangulam na sa 2 araw ang pamilya ni Christopher San Jose. Kagabi kasi, 5 malalaking isdang imelda, umaya-mayang tabang ang madali niyang nahuli dito sa Ilog Pasig sa Barangay Hulo, Mandaluyong. Tila hilo raw ang mga isda, kaya mabilisan lang nahuli. Magkano kalaki ang pinakamalaking nakuha niyo? Merong 12 kilos, 10 kilos. Katulad kagabi, 10 kilos yung nahuli nung kasama namin sa Bingwit. Magkano kahaba yun? Mga kasing laki ulo ng bata. Mahigit 100 isda raw ang nahuli rito at iniuwi ng marami para gawing pang-ulam. Bale, wala na ang itsura at dumi ng ilog. Pang-tangalian, pang-hapunan po, minsan po, pang-pulutan po pag nagkakasayahan po, inuman po. Hindi kayo natatakot na baka kung anong meron sa isda? Hindi naman po. Sanayin naman po kami, sanayin lang po yun eh. Sa inisyal na pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, naging maalat ang Pasig River kagabi, kaya nahilo at pumunta sa may pampa ang mga isdang tabang. Ang ilang maliliit na isda, namatay na lang. Nag-high tide raw kasi sa Manila Bay at maraming tubig dagat ang napunta sa Ilog Pasig. Mas mababa kasi ang level ng tubig sa Laguna de Bay dahil sa El Nino. Kung mataas ang level ng Laguna de Bay, hindi ganong kalakas ang pagpasok ng tubig alat. Oo, dahil mababa ang level siguro ng Laguna de Bay, kaya pumasok dire-diretso yung
tubig alat galing sa Manila Bay. Paalala ng BFAR sa mga nanguhuli ng isda dito sa Pasig River, huwag nang kunin ang mga patay ng isda at sakali mang kainin ang mga huling isda, hugasan itong mabuti bago lutuin at ihain. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Si Senador Manny Villar ang nanguna sa boto ng Scholar ng Bayan Mock Election Series sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, lungsod ng Quezon. 2,866 ang botong nakuha ni Villar. Pumangalawa si Senador Noynoy Aquino na nakakuha ng 1,787 boto. Sumunod sina Senador Richard Gordon, dating Defense Secretary Gilbert Teodoro, Senadora Jambi Madrigal, dating Pangulong Joseph Estrada, John Carlos de los Reyes, Brother Eddie Villanueva at Nicanor Perlas. Pangatlo at huli na ito sa serye ng mga mock elections na tinanghal ng Alpha Sigma Fraternity. Si Senador Francis Escudero ang nanguna sa unang mock election, si Teodoro naman nung pangalawa. Sa pagka-vice-presidente ay nanguna si Senador Mar Rojas. Sinundan siya ni na dating MMDA Chairman Bayani Fernando, Makati Mayor Jejomar Binay, Senadora Loren Legarda, Edo Manzano, Perfecto Yasay, Jay Sonsa at Dominador Chipeco. Samantala, sina Senador Bong Revilla at Senadora Miriam Defensor Santiago ang mga nangunang mga kandidato sa pagkasenador. Sa survey po naman niya ng The Issues and Advocacy Center o kilala sa pangalang The Center. Nakakuha ng 49% si Revilla, samantalang 47% naman si Santiago. Pumangatlo ang isa pang kasalukuyang senador na si Jinggoy Estrada. Tabla naman sina Senadora Pia Cayetano at dating Senador Ralph Recto sa ika-4 at ika-5 pwesto. Sina Bongbong Marcos at Tito Soto sa ika-6 at ika-7 pwesto. Pasok din sa survey na yan sina Senador Lito Lapid, Senate President Juan Ponce Enrile, Attorney Frank Vilon, Serge Osmeña at Representative TG Gingona. Ginawa ang survey na yan na mayroong 2,000 at 400 na mga sumagot mula ika-3 hanggang ika-10 ng Marso. Sa pagtaya ng The Center, halos sigurado ng maluluklok ang mga nasa pwesto number 1 hanggang number 11. Sa linggo na ang laban ng Pinay boxer na si Anna the Hurricane Hulaton kontra kay Lisa Bad News Brown ng Canada. Mapapanood po ang laban alas 3 ng hapon dito sa GMA. Lamang sa karanasan sa pakikipagbakbakan si Brown pero mas maliksi naman daw si Hulaton. Sino kaya ang mananaig? Mula sa Toronto, Canada, nakatutok si James Velasquez. Dalawang babaeng mandirigma, ilang taon naghintay para sa pagkakataon makilala ng buong mundo. Isang kinatatakutang veterano mula sa Canada at isang Pilipinang malabagyo kung bumira. Lisa Bad News Brown, 4-time world champion, veterano ng boxing mula sa Canada. Gamit ang karanasan sa ring at pwersa ng kamao, susubukan niyang pataubin ang makakalabang Pilipina. Anna the Hurricane Hulaton, tinaguriang rising star ng women's boxing. Pinataob ang 2 bigating boksingero para makuha ang 2 korona sa Super Bantamweight Division, kahit na 8 pa lang ang kanyang naging laban. Inaasam niya makukuha ang bakante WBO Women's Super Bantamweight title. Lamang sa karanasan si Bad News Brown na 10 taon ng professional boxer at nakasagupa na mga pinakamagagaling sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi pa rin napapatumba si Brown. Pero kung liksi at bilis ang kamawang pag-uusapan, yamado si Hulaton. Sa ilalim ng gabay ni Nonito Donaire Sr., lumalawak ang kanyang kalaman sa opensa at depensa. Kakibat ang talas ng isipan, umaasa siyang maaga niyang tatapusin ang laban. Karanasan at tapang ng mandirigma ng Canada, kontra sa lakas at puso ng pambatong Pilipina. Sa sagupan ng 2 puwersa, ang pinakamatindi ang matitira. Mula sa Toronto, Canada, James Velasquez sa Katutok, 24 Oras. Ng Northern Mindanao, nagbago po ng direksyon ng bagya. Ayon sa Pag-asa, kumikilos yung bagyo na yan, paiwas ng silangang bahagi ng Luzon at dahil yan sa El Nino phenomenon. Hindi yon inaasahan na tatama sa lupa kung papasok man yan sa ating bansa. Hindi rin daw yan gano'ng magdudulot ng malakas na pagulan, taliwas sa unang pagtaya ng Pag-asa. Kung matutuloy po yan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, ang magiging pangalan ng bagyo na yan ay Agaton. Dahil northeast to east ngayon ang hangin natin, yung wind flow, haharangin niya muna yun bago makarating sa kalupaan. Sa senaryo na to, parang wala tayong inasahang
significant na ulan. Niyanig ng lindol ang Ilagang Luzon kaninang madaling araw. Magnitude 5.7 ang pagyanig. Natukoy ang sentro sa Ilagang Silangan ng lungsod ng Lawag sa lalawigan ng Ilocos Norte. Naramdaman ang intensity 5 na lindol sa mga bayan ng Burgos, Pasukin, Lawag, Sarat at Batak sa Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa Sinait, Ilocos Norte at sa Bugey, Cagayan. Intensity 3 sa Callao, Peña Blanca at Tugigaraw sa Cagayan, habang intensity 2 naman sa mga bayan ng Santa at Vigan sa Ilocos Sur, pati na sa lungsod ng Baguio. Nawala ng kuryente sa ilang bayan sa Ilocos Norte dahil may isang substation doon ang naapektuhan. May naitalang tinatawag na aftershock pasado alas 7 kaninang umaga. Wala namang naiulat na nasaktan o anumang gusali na napinsala. Mananatiling gobernador ng Bulacan si John Mendoza ayon sa Korte Suprema. Pero iaapila pa rin ito ng katunggali ni Mendoza na si Roberto Pagtanganan. Nakatutok si Susan Enriquez. Matamis ang ngiti ni Bulacan Governor John Mendoza nang datna namin sa Kapitolyo ng Bulacan. Sa ngayon kasi, siya pa rin ang kikilalaning gobernador ng Bulacan matapos itong ipag-utos ngayon ng Korte Suprema. Higit sa kanyang pwesto, nalinis daw ang kanyang pangalan sa bintang na pandaraya. Doon sa pagkaka-stay ko sa pwesto, mas natutuwa ako na napatunayan na hindi ako nandaya. Ngayon kasi yung hanging question Kaninang alauna ng hapon, nagmisa sa loob ng Kapitolyo bago ilabas ang desisyon. Hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema ngayon, kaya pwede pang umapila si Obet Pagtanganan. Sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi nito na inabuso ng COMELEC ang kapangyarihan nito nang utusan si Mendoza na lisanin ng Kapitolyo ilang linggo na ang nakakaraan. Naglabas din daw ng desisyon ng Korte para maiwasan na ang kaguluhan sa Bulacan. Matatanda ang nabalot ng tensyon ng Kapitolyo ng Bulacan nang sabihin ng COMELEC na si Pagtanganan ang nanalo at hindi si Mendoza. Di binitawan noon ni Mendoza ang Kapitolyo. Nag-opisina naman sa labas si Pagtanganan. Humingi ng TRO sa Korte Suprema si Mendoza na napagbigyan naman. Ayaw pang magkomento ni Pagtanganan dahil di pa niya nababasa ang desisyon, pero magsusumiti raw sila ng motion for reconsideration. Nanawagan din si Pagtanganan na maging mahinahon ng kanyang mga taga-suporta. Labis-labis sa aking pagkataka at tutuusin natin ay parang nakapag-aalala ang integridad ng Korte Suprema. At din, ina-undermine nila itong COMELEC. Kanina kasi sumugod sa Korte Suprema ang kanyang supporters bago pa ilabas ang desisyon. Pinagbabato nila ng itlog ang gate ng mataas na hukuman, maging ang logo nito. Mula sa Bulacan, Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang isa umanong eksperto. Eksperto sa pagkakabit ng jumper o yung mga iligan na koneksyon ng kuryente sa Tondo sa Maynila. Pero giit ng sospek, inutusan lang daw siya ng kapitan ng barangay. Si Cedric Castillo, naka-Alerto 24. Katulad ng mga nagsisiklabang kableng ito, jumper ang hinihinalang sanhi ng sunog na naganap sa interseksyon ng Abad Santos at Solis Street sa Tondo, Maynila, Desyembre nitong nakaraang taon. Umabot sa 5th alarm ang sunog, 15 bahay ang natupok. Mag-aalas 9 naman ng gabi, muntik nang maulit ang insidente nang umunoy magliyab ang ilang kable ng kuryente sa eskinitang ito sa barangay 215. Biglang nabalot ng dilim ang ilang bahay, maging ang mga traffic lights na wala ng sindi. Agad na idineklarang false alarm ang sunog, pero muling naalerto ang mga tanod nang mahuli ang lalaking ito na umunoy pilit pang isinasalba ang mga kable mula sa mga illegal na koneksyon. Ito inabutan doon. Yung dalawang EXO namin sa kasisa sa EXO. Ano daw ginagawa niyo sa wire? Wala na, putol na to. At sinasamsam na lang na, tapos kinumpis ka nila. Kinilala ang suspect na si Cesar Macapugay, ang umano'y ekspertong magja-jumper ng kuryente sa lugar. Siya humihingi ng monthly na bayad sa mga kinakabitan niya na illegal na mga jumper. Yun ang naanuhan ko na may nagbabayad ng 100, may nagbabayad ng everyday na 20, kamukano. Ang ikinakatakot pa raw ng mga taga-barangay, kable ng telepono ang gamit ng suspect kaya't hindi malayong masunugan nga ang mga residente. Ayan, pangalawang beses na yan, na naagapan lang, pinuputol niya kagad. Siguro pag nakakabit siya, nakita niya sumiklap, puputulin na. Pag-amin naman ng suspect. Sinabi ni chairman sa akin na putulin ko, alisin ko yung umuusok, umapo, tinanggal ko.
Oh, masama ba yun? Sinunod ko lang naman siya eh. Sinunod ko yung utos niya. Oo, siya nag-utos sa akin eh. At kung hindi dahil sa matinding pagtitimpi, marahil hindi lang daw maaanghang na salita ang ipinukol ng suspect at ng chairman ng barangay sa isa't isa. Tinanggal ko lang yung linya lang, hindi naman ako nagkabit ko. Ba't ako ba nagkabit ko? Tatalantaduhan yun. Ibig sabihin ako magkakabit sa mga tanod to. Teka po, ang ano lang po, ang ano po ron. Basta ikaw. Bagamat tinututukan na raw ang kaso, tumanggi muna magbigay ng pahayag ang mga operatiba ng Station 7 ng Manila Police. Isasangguni muna raw nila sa Meralco ang sitwasyon. Cedric Castillo, Nakalerto, 24. Susunod! Congressman Mikey Arroyo, Brother Mike Velarde ng El Shaddai, kabilang sa mga nominado para sa eleksyon sa mga party list. Binibining Pilipinas International Krista Kleiner, makakasama ni Julio Iglesias sa kanyang World Tour. Mga Kapuso Star, dinaksa sa Panaad Festival sa Bacolod. Ang sikat na choreographer sa Amerika na si Fusion, nagtuturo ng sayaw sa bagong programa ng GMA. Sa linggo na po, ang Party Pilipinas. Ito ang 24 oras. Ang bawat gamot na iniinom mo, Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nagtarambola ang 5 sasakyan kabilang ang isang truck at 2 bus sa EDSA Muñoz. Hindi bababa sa 10 ang sukatan. Kabilang ang driver ng truck na pahirapan ang pagsagip. Nagbabalik si Oscar Oida, Nakalerto 24. Dilat ngunit duguan at walang malay ang truck driver na ito nang responde ng mga rescuer sa bahaging ito ng EDSA Muñoz sa Quezon City. Sa tindi ng pagkakaipit, di siya basta-bastang mailabas ng mga rescuer. Tinatayang pasado alas 5 na madaling araw, sa di malamang dahilan, ay bigla umanong tinumbok ng naturang truck ang sinusundang pampasayarong bus sa isang U-turn slot sa lugar. Sa lakas ng pagkakabangga, umabante ang natumbok na bus at siya namang sumalpok sa isa pang pampasayarong bus sa may unahan. Di pa rito nagtapos ang peligro. Isang owner-type na jeep at isang AUV ang nadamay na rin sa aksidente. Biglang wala po sa likod ko. Yun pala binangga ako ng Mariano. Yun pala yung Mariano kay bumangga sa likod ko. Binangga ng truck. Ako naman, sa lakas ng impact, dapat takbo na inabot ko yung owner sa harap ko. Ang resulta, di bababa sa 10 iba pa ang nasugatan sa mangyari. Buti na lang at naging maagap sa magresponde ang mga rescuer. Pero sa kabila nito, may oras din ang inabot bago na ilabas ang naipit na truck driver. Yung ulo! Paghawak yung ulo! Noong unang araw ay inakalang patay na ang biktima. Pero di sumuko ang mga rescuer. Agad siyang kinabitan ng mga immobilizer bago siya maingat na inilabas mula sa nawasak na truck. Pwede makapagsabi lang yan, doktor. Kaya lang sa tingin namin, dahil sa wala ng pulso eh. Naisugod na ng ospital ang biktima kung saan nananatili itong nasa kritikal na kondisyon. Oscar Oida, Nakalerto, 24. Tensyonado sa Kapitolyo ng Camarines Norte matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang desisyon kung sino ang karapat-dapat manungkulan bilang gobernador ng Dalawigan. Batay sa desisyon ng kataas-taasang hukuman, pinawalang bisa ang proklasyon ni incumbent Governor Jesus Tipoco Jr. at idineklarang panalo si Edgar Talyado. Pero di nagpatinag si Tipoco. Wala raw siyang balak iwan ang Kapitolyo. Binarikadahan ng kanyang mga taga-suporta ang paligid ng Kapitolyo. Sa simbahan sa harap ng Kapitolyo naman, tinipo ni Talyado ang kanyang mga taga-suporta. Desidido raw siyang umupo sa Kapitolyo at manilbihan sa nalalabing panahon ng kanyang panunungkulan. Po namin yan, ano? Kaya sabi ko, by force, kung talagang kailangan, papasokin na natin. Kikiusap sa kabilang grupo na dapat po, igalang po nila, irespeto po nila ang batas. Hindi tayo mag-giveaway. Sana kung ako talo, ako maglaban. I-resolbahan natin sa madaling panahon. At sa atin ay ilalabas ang katotohanan. Chika Minute! Mismong si Julio Iglesias ang nag-imbita kay Binibining Pilipinas International Krista Kleiner o Krista May na mag-perform sa kanyang world tour. Hindi naman kaya nag-aalala ang boyfriend niyang si JR dahil 3 months na mawawala sa bansa si Krista. Alamin sa chika ni Lars Santiago.
Krista Kleiner na sa halip na Krisa May ang gagamiting pangalan ng kasalukuyang binibining Pilipinas International na si Krista. Ito kasi ang gagamitin niyang pangalan sa kanyang international stint bilang performer sa world tour ni Julio Iglesias. Makaraang mag-perform ni Krista sa concert ni Julio Iglesias sa Araneta Coliseum nitong weekend. Nagsabi si Julio na na-impress siya sa beauty queen. 3 buwan ang offer ni Julio kay Krista para sa kanyang world tour. All of a sudden, I'm being asked by him to join him around the world to travel with his team on his private plane, VIP, and get a chance to perform in front of people everywhere. Wala naman daw magiging problema sa kanyang mga obligasyon sa binibining Pilipinas. Apparently, he's very close friends with the Araneta family, and he talked to them and asked for their permission and for their blessing. I talked to them, asked for their permission and blessing, and everything is okay. I have the permission and blessing now. Paalis na bukas ng umaga papuntang Australia si Krista kasama ng grupo ni Julio para sa pagtatanghal doon ng international singer. Eh hindi ba naman nag-aalala si Krista lalo pat may playboy image si Julio? Ay, hindi naman po. Nandun po ang nanay ko. Hindi po ganon. As in, I felt like I was talking to a father figure that was really assuring me that you will be safe. Because my mom was there and she's saying, this is my only daughter. Panganay ko yan. Masaya namang ibinalita ni Krista na buo ang suporta ng boyfriend niyang si JR. He's calling me all the time to let me know that he misses me, that he's supporting me. And syempre, he wanted to let me know na it'll be hard for him, but he's full support. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Rehearsal ng cast ng Party Pilipinas kasamang international choreographer na si Fusion, silipin sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod! Ilang bahagi ng bansang Australia inulan ng yelo. Congressman Mike Arroyo, Brother Mike Velarde, nominado para sa eleksyon sa mga party list. Susulya pa natin ang pagrampa ng mga kandidata sa Panaad Festival sa Bacolod at marami pang ibang mga balita. Sa bansang Australia, sakit ng ulo ng mga residente ang pag-ulan ng yelo. Tinamaan ng husto ang lungsod ng Perth. Sa lakas ng bagyo ay nawala ng supply ng kuryente sa libu-libong bahay. Maraming lugar din ang binaha. Apektado pati operasyon sa airport. Ang ibang bahagi ng Perth, sinalanta naman ng mudslide. Ilang gusali at mga sasakyan ang nalubog sa putik. Nanawagan sa publiko ang grupong Kontra Daya na maging mapagmatsyag, lalo na't may agam-agam ngayon ang tinatawag na failure of elections. Nakatutok si Teresa Andrada. Sa loob na lamang ng 7 linggo, idaraos na ang eleksyon. Pero nangangamba ang grupong Kontra Daya na magkakaroon ng failure of elections. Ayon sa Center for People Empowerment in Governance o CENPEG na bahagi ng grupo, nakakabahala lalo na't may usap-usapan ng umano'y military intervention para mapigilan ang mapayapang transition of power at ang pag-upo ng bagong Pangulo. Election failure will most likely result in a constitutional crisis to which there are legal processes that can be resorted to. But military intervention will bring back authoritarian rule that will undermine the same constitutional processes. Hindi rin daw sila kumbinsido na tototohanin ng Pangulong Arroyo ang pagbaba sa pwesto pagkatapos ng June 30. Sabi ni GMA nung hindi na ako tatakbo, sumumpa pa siya sa harapan ni Rizal, no? At hindi tinupad. Walang credibility ang incumbent. Pero ang Malacanang, ilang ulit nang sinabing siguradong bababa si Pangulong Arroyo sa pwesto pagsapit ng June 30. Sino nagsisenaryo kung hindi mga kalaban? They're all oppositionists. Hindi na sila makaintay. Maraming ganun. It's just a few months. All they have to do is wait. Nanawagan din ng Kontra Daya sa mamamayan na magbantay maigi dahil bukod sa posibilidad ng failure of elections, kulang umano ng safeguards para sa automated elections at hindi raw transparent ang COMELEC sa pagtugon nito sa mga agam-agam na mga independent citizens groups tulad nila. Ayon naman sa COMELEC, handa daw ang contingency measure nila para sa lahat ng pwedeng mangyari. Pati nga mga worst case scenario gaya ng pagkasira ng lahat ng PCOS machines. Pwede naman daw kasing bilangin ng mano-mano ang mga boto. At sakaling walang mahalal na Pangulo, pwede namang umupo ang Senate President bilang acting President. We have the Senate that's continuing body who can elect an acting President
Senate President who will act as the acting President. Pero kampante ang COMELEC na hindi magkakaroon ng failure of election sa national level. Pagtitiyak din ng AFP, matutuloy ang eleksyon sa Mayo at GIS. Yung scenario na yun, really, hindi naman naisip namin yun. In our preparations for paving the way for a honest and credible election. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nakisaya ang ilang Kapuso stars sa Panaad Festival sa Bacolod City. Bukod sa kanila, bumida rin ang mga nagagandahang kandidata sa beauty pageant at magagaling na dance groups. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Naging magarbo ang selebrasyon ng pagbubukas ng Panaad Festival sa Panaad Park and Stadium sa Bacolod City. 20 nagagandahang kandidata ng Linsay-ang Negros ang rumampa sa entablado. Nagpamalas rin ang kakaibang galing sa paghataw ang iba't ibang grupo ng mga mananayaw na kabilang sa 18 Best of Dance Festivals competition. Bukod sa makukulay nilang costumes, nagpasiklaban rin ang mga dancers ng kani-kanilang gimmick sa pagsasayaw. Dumagsa naman ang mga manonood sa Kapuso Night. Dumating ang mga bida ng Panday Kids na sina Julian Trono, Sabrina Man at Buboy Villar. Happy Panaad Festival sa inyong anak! Nakisaya rin ang Starstruck finalists na sina Sef Cadayona, Rocco Nasino, Enzo Pineda, Diva Montelaba at Sara Labati. Lumakas pa ang hiyawan nang ipinakita ng ilang Starstruck idols ang kanilang dance moves. God bless inyong tanan. Gusto namin bumalik dito kasi lahat ng tao dito ay friendly. Bago lumisan ng Bacolod, nagkaroon pa ng mall show ang ilang Kapuso stars. Dito nabigyan ng pagkakataon ng mga fans na makapagpa-picture at makapagpa-autograph sa kanilang mga idolo. Naghandog din ang Kapuso ng mga palaro at papremyo sa mga negrense. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Saturday. Magbabalik pa ang Chika Minute, huwag bibitiw. Susunod! Eksklusibo, batang walang binti, batang walang kanang kamay. Hindi lang po gumraduate ng may iba't ibang parangal. Panunood ng mga dolphin sa Bohol. Sa Palawan naman, mga dolphin na stranded sa Pampang, nakamatay. Sisilipin natin ang ensayo rehearsal ng Party Pilipinas kasama ang international choreographer na si Fusion at iba pang mga balita. Isang fun run ang pinangunahan ng samahan ng mga magulang at estudyante ng Lasal Green Hills nitong Sabado. Inikot nila ang paligid ng isang mall sa Green Hills Shopping Center. Pinamagatang Run for Life. Layo ng proyekto na makapangalap ng pondo para sa ilang guro ng Lasal na may karamdaman, gaya po ng cancer. Isa sa mga beneficiary ang science teacher na si Imelda Castillo, may pambihirang uri ng colon cancer. I'm so glad buhay pa naman ako hanggang ngayon. I can still go to work. I can enjoy going around. Anyone siguro who will have this will think of nothing but to move forward eh. Paraan din daw ito ng mga estudyante para magpasalamat sa kanilang mga guro. Itinaan din sa takbuhan ng UST High School Batch 88 at ng DNR ang kanilang kampanya para sa kalikasan. Tinatayang 2,000 runner ang lumahok. Kabilang ang daang-daang miyembro ng Philippine Army, Navy, Air Force, National Police at Coast Guard. Ayon kay Presidential Assistant for Central Luzon, Lorelei Fajardo, na miyembro ng UST High School Batch 88, layo ng kampanya na sagipin ang Marilao River sa Bulacan. Iba't ibang hakbang na ang ginagawa ngayon ng sambayan ng Pilipino para makapagtipid sa tubig. Ngayong may El Nino kanina, tinipon ng Department of Environment and Natural Resources ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga NGO at mga negosyante para pag-usapan ang mga solusyon sa problema sa tubig. Nakatutok si Dano Kutingkungkong. Sa unang tingin, tila maswerte ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia. Ayon kay DNR Undersecretary Demetrio Ignacio Jr., mas maraming tubig ulan ang pumapasok sa bansa kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Yun nga lang, halos 1/4 lang ng tubig ulan ang nagagamit natin. Ang karamihan tapon sa dagat, kaya kulang ang reserba natin kapag tagtuyot na. It is ironical that despite our excess water, 20% of our population have no access to safe water supply.
Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, 8.3 meters below normal ang level ng tubig sa Angat. Dahil dito, baka umabot na sa 22.5% o 3.1 million liters kada araw ang ibawas sa supply ng tubig sa Metro Manila. Before summer, nagkaroon ng El Nino. So, mahaba yung oras kung saan nagkaroon ng walang o kulang na ulan. Pumirma ng Memorandum of Agreement ng DENR at Philippine Chamber of Commerce and Industry para sa pagtuklas ng mga paraan sa pagtitipid ng tubig. Kasama rito si GMA Network Chairman, President and CEO Attorney Felipe Gozon bilang Vice President for Environment ng PCCI. We are here to promote the conservation and how to do it. Dahil napakalaking undertaking yan that requires everybody's cooperation. Both the government and the non-government sector. I do believe we could still conserve water, but we will have to think first. We have to start from our very own family. Dito sa Pilipinas, sinabi ng DENR na marami ring iba pang pwedeng pagkunan ng tubig. Nariyan ang Laguna Lake na nakatakdaw man ng pagkunan ng tubig ng Maynilad sa Mayo. Ang 65 reserve deep well ng Manila Water at Maynilad. At kapag umabot na sa sukdulan ng sitwasyon, paggamit sa mga mobile water treatment plant para magawang inuming tubig ang tubig mula sa dagat. That is a commitment also of the MWSS. It's a commitment of the water concessionaire. So if we allocate water that is sufficient for everybody, then there won't be a household that will go without water for 24 hours. Dano Tingkong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bukas po gugunitain ang World TB Day. Bilang pagkilala po yan sa araw kung kailan natuklasan ni Dr. Robert Koch ang mikrobyong kumikitil sa maraming buhay noong mga panahong yon. Makalipas ang mahigit 100 taon, kamusta na ang kampanya laban sa TB? Lalo na dito sa Pilipinas, nakabilang pa rin sa 22 bansa na nakikipaglaban pa rin sa sakit na yan. Ayon sa 2007 National TB Prevalence Survey ng DOH, bumaba sa 2 kada 1,000 Pinoy ang may TB base sa smear test kumpara noong 1997 na 3 kada 1,000 Pinoy. Hindi naman nakukuha ang TB sa pag-share ng kutsara or ng plato. Hindi siya makukuha dyan. It's really through airborne or inhalation. Sa oras na magkaroon kayo ng ubo na tumagal ng 2 linggo, idagdag pa ang pagkakaroon ng lagnat tuwing hapon, kawalan ng ganang kumain at biglang pamamayat. Magtungo agad sa pinakamalapit na TB Dot Center para magpasuri. Generally, yung mga DOTS facilities, ito yung ating mga rural health units, yung ating mga health centers sa syudad, at ang ibang mga DOTS facilities ay in fact mga privately owned. Ito for 2 months. Ayon sa DOH, may sapat at libreng gamot para sa 6 na buwang treatment sa TB. Pati mga bata, may libreng gamot din para sa primary complex. Isa sa mga nakinabang sa libreng gamot para sa TB si Mang Rodolfo. Umaasa siya sa pagbabasura para mabuhay. Maganda-ganda na katawan ko. Medyo lumakas-lakas na. Maliban sa baga, nagkakaroon din ng TB ang balat, utak, buto at bituka. Sa mga nais namang magpatuloy ng kanilang gamutan pero kapos na sa pera, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na TB Dot Center para malaman kung paano mag-qualify sa mga libreng gamot na ibinibigay para sa TB. Mga kapuso, nagagamot po ang TB. Libre ang konsultasyon, libre ang gamot. Kaya wala na pong dahilan para hindi maging tinatawag na TB-free o mawala ng lubusan ng TB dito sa Pilipinas sa mga darating na taon. Samantala, sa mga gusto pong mag-donate sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, pwede po kayong magdeposito sa kanilang mga bank account. Maaari rin po kayong mag-log in sa www.kapusofoundation.com para sa detalye ng mga credit card donation. Susunod. Ilang dolphin na stranded sa Dalampasigan sa Coron, Palawan. Senadora Jambi Madrigal isinangkot si Brother Mike Velarde sa C5 Road Extension Project. At mga taga-Party Pilipinas, kamusta kaya ang rehearsal kasama ang choreographer ni Beyonce at Justin Timberlake? Tuloy ang pagtutok.
Ilang dolphin ang stranded ngayon malapit sa isang pampang sa Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard at lokal na pamahalaan ng Coron, masyado kasing mababaw ngayon ang Balakid Bay kung saan naispatan ang halos 30 bottlenose dolphin. Kaya ang mga dolphin nanghihina na sa kakalangoy. Ang iba namatay na. Nagtutulungan ngayon ang Coast Guard at lokal na pamahalaan para mailigtas ang mga natitira pang dolphin. Isang nanghihinang dolphin naman ang napadpad sa isang ilog sa Bacnotan, La Union. Sinubukan itong ibalik sa dagat ng nakakitang mangingisda kahapon pero bumabalik ito sa pampang. Nang suriin ng mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, napag-alamang isa itong spinner dolphin na kabilang sa mga endangered species. Inaalalayan ito ng mga mangingisda hanggang sa laot. Hinala ng BFAR ay may sakit ang dolphin o di kaya naligaw matapos mahiwalay sa grupo nito. Habang umiinit ang kontrobersya sa pagtatalaga ng susunod na punong maestrado o Chief Justice ng Korte Suprema, hinikayat ng Asia Pacific Bar Association ng lahat na maging mahinaon at sundin ang batas. Ayon sa Pangulo ng naturang grupo na si Atty. Roberto Rafael Lucila, hindi dapat sirain ang institusyon na nagtataglay ng pinakamalataas na kapangyarihan sa hudikatura o yung tinatawag na judicial power. Normal daw para sa isang presidente ng bansa na magtalaga ng kanyang kalyado bilang Chief Justice. Pero hindi naman daw garantiya yan na makakasundo sila sa lahat ng mga kaso sa hinaharap. Independent o malayo naman daw ang mga hukom, hindi lang sa isa't isa, kundi sa iba pang mga sangay ng gobyerno. Sa halip na magprotesta, ang sabi ni Atty. Lucila, dapat kilatisin ng publiko ang mga nominado ng Judicial and Bar Council at magsampa ng karampatang kaso kung meron silang pagtutong. Tonight, award for broadcasting is presented to Emil Sumangil. Pinarangalan ng Night of Broadcasting Award si GMA News reporter Emil Sumangil ng kanyang alma mater, ang Colegio de San Juan de Tran. Ibinibigay ang parangal sa natatanging alumni na nagtagumpay sa kanya-kanyang larangan. Lubos na nagpapasalamat si Sumangil sa pagkilalang natanggap. Ito ay patuloy na magiging daan para patuloy na mag-alab ang aking damdamin bilang isang mamahayag na gampanan ng ating tungkulin na ipabatid sa mga Pilipino ang tunay na istorya at katotohanan sa bawat isyong bumabalot sa ating lipunan. At isa po sa mga agam-agam din sa mga panahon ngayon ay posibleng pagkakaroon ng tinatawag na failure of elections. Pinangangambahan din ang tinatawag na political vacuum o kawalan ng mamumuno sa ating bansa. May naisip na solusyon si Senador Rodolfo Biazon at yan ay ang pagtatalaga ng tinatawag na caretaker government. Nakatutok si Ruth Cabal. Sineseryoso ni Senador Rodolfo Biazon ang posibilidad na magkaroon ng failure of elections kaya paniwala niya dapat itong paghandaan. Maghahain daw siya sa Senado ng panukalang Caretaker Government Act. Sa ilalim ng saligang batas, tumatakbo ang line of succession mula Presidente, Vice Presidente, Senate President at House Speaker. May nagsasabing panglima dito ang Chief Justice ng Korte Suprema pero walang ganitong nakasaad sa 1987 Constitution. Base sa draft ng bill ni Biazon, sakaling magkaroon ng failure of elections at mabakante ang line of succession, magko-convene ang Kongreso para bumoto ng acting president at acting vice president. This increases the fear and uncertainties in the minds of our people. And I think the only antidote to this is to propose contingency measures. Si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel naniniwalang bago pamantignan ng isang caretaker government, dapat maresolba ang issue sa liderato sa sariling bakura nila. Dapat daw maghalal muna ng bagong Senate President tulad ng nauna ng panawagan ni Senator Edgardo Angara. Nagbabala kasi si Angara na kung hindi paghahandaan ang posibleng political vacuum bunsod ng failure of elections, baka ang militar ang pumosisyon para maiwasan ang kaguluhan sa bansa. Re-election ni si Senate President Juan Ponce Enrile sa ilalim ng Partido ng Masang Pilipino at magtatapos ang kanyang termino sa June 30. Is more of an authoritarian presiding officer than a unifier of the Senate. Nagsabi na si Enrile na kung magkaroon man ng failure of elections, siya mismong magpapatawag sa mga kapwa niya senador para magbotohan para sa bagong Senate President. Sabi ng Institute for Political Reforms o IPER, bagamat nariyan palagi ang posibilidad ng failure of elections tuwing may halalan, hindi pa raw ito nangyayari sa buong bansa. Karaniwan failure of elections lang sa mga presinto o bayan. Kaya duda raw ang IPER sa motibo ng mga taong nagpapakalat ng ganitong senaryo. Kung meron mang katiwala mangyari, it will be yung dayan. Psychological thing yan eh. Takutin mo yung tao sa ibang, i-distract mo patungo sa ibang issue habang quietly ginagawa mo ito.
Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Susunod. Congressman Mikey Arroyo at Brother Mike Velarde ng El Shaddai, pambato ng kanya-kanyang party list group. At silipin ang dance rehearsal ng Party Pilipinas sa pangunguna ng international choreographer na si Fusion. Walang patid na pagtutok. Kabilang sina Pampanga Representative at Presidential son Mikey Arroyo at El Shaddai leader Mike Velarde sa mga nominee ng ilang party list organizations na tumatakbo sa May elections. First nominee ng Ang Galing Pinoy party list si Arroyo. Si Velarde naman ay fifth nominee ng Buhay Hayaan Yumabong o Buhay party list. First nominee nito ang anak niyang si Mariano Michael. Kaugnay nito, sinabi ng COMELEC na ilalabas na nila sa susunod na linggo ang guidelines ng party list nominees. Kabilang sa panuntunan ang pagkilala sa mga nominado. Umaasa ang COMELEC na sa pamamagitan ng guidelines, mas magiging malinaw kung sino ang dapat mapabilang at kumatawan sa party list. May iba naman po tayo ng mga balita, mga kapuso. Isa pong kwento ng pagpupursigi. Kahit wala siyang mga binti, paa, kanang braso at kamay, isang bata ang nakapagtapos ng elementarya sa lungsod ng Caloocan. At ang kanyang graduation, tinutukan ni John Consulta, eksklusibo. Ipinanganak si James Morata na walang binti, walang paa, walang kanang braso at kanang kamay. Ang kanyang kaliwang kamay naman, dikit-dikit ang ilan sa kanyang mga daliri. Pero di naging hadlang ang mga kapansanan ni James para maabot nito ang pangarap na makapag-aral tulad ng ibang normal na bata. Sa halip na kaawaan ng kanyang sarili, nagsumikap si James para makatapos sa pag-aaral. Kanina, taas noong nagmarcha si James kasama ng mga classmates sa kanilang graduation day. Ang hindi alam ng iba, di basta-bastang estudyante si James dahil sa kakayahan niyang ipakita ang kanyang dunong at talento sa kabila ng kanyang pagiging physically challenged. Matalino siya, committed siya sa kanyang mga ginagawa. I hope na siya ay maging inspiration sa iba pang mga katulad niya. Matapos ang 6 na taon, eto na si James para anihin ang bunga ng kanyang pagpupursige. Gamit ang kanyang tsinelas at palaging bit-bit na plastic na batya. Excited na nagmarsya si James kasabay ang mga kaklase. Nakuha ni James ang award na most honest at most friendly. Hindi lang yan, nagtapos siyang 3rd honorable mention ng kanyang klase. Ang mga magulang ni James, abot tenga ang ngiti. Todo pagkamalaki sa anak na marunong lumaban sa mga hamon ng buhay. Talagang proud na proud talaga kasi talagang wala akong naging problema sa kanya. Maano talaga ang disiplina niya sa sarili niya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi tinulungan niya ako at nakagraduate po ako ng grade 6. At nagpapasalamat din po ako sa mama ko kasi tinuruan niya ako ng lubos-lubusan. Hindi naging madali para kay James ang maging isang normal na estudyante. Sa kabila ng dikit-dikit na daliri, kinakaya raw nito ang pagsusulat. Saksi ang mga kaibigan at guro, masipag daw itong mag-aral. Ang mga buhay tulad ni James ay nagpapatunay lamang na sa tulong ng tiwala sa sarili at pananampalataya sa may kapal, kaya mong abutin ang iyong mga pangarap. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Mapapanood na po sa linggo ang bagong Sunday variety show ng GMA na Party Pilipinas. Excited nga ang Kapuso Star sa kanilang dance rehearsal kasama ang sikat na international choreographer na si Fusion. Yan ang chika ni Lars Santiago. Parang walang kapaguran kung magturo ng sayaw si Fusion. Tila di niya alam ang ibig sabihin ng jet lag dahil pagkadating niya sa Pilipinas, sumabak na agad siya sa trabaho bilang choreographer ng Party Pilipinas. Hindi lang mga dancer, kundi maging mga artista at mga singer ay sumasailalim sa pagtuturo ng isa sa pangunahing choreographer sa Hollywood. Sa partikular na rehearsal na ito, seryoso sa kanilang dance lesson ang mga taga-Party Pilipinas tulad ni Mark Bautista, Ina Asistio, Chris Lawrence, Team Yap at ang La Diva. On 1, 7, 8, 1. Hindi nga naman birong ang magturo sa iyo ay ang choreographer ng mga sikat na international artists na tulad ni Beyoncé, Justin Timberlake at Akon. Dahil lahat ay seryoso, madali nilang natutunan ang mga step na itinuro ni Fusion.
Makes you change your ways like hanging with your crew. You act like you're ready, but you don't really know. Kaya naman ngayon pa lang, marami nang nag-aabang sa pagbubukas ng Party Pilipinas sa linggo. Alam mo, very excited kaming lahat for Party Pilipinas because matagal namin pinaghandaan ito. At sa March 28, lalabas na. So we're very, very excited. Lilibot kami ng buong Pilipinas, lilibot kami sa buong mundo. So Party Pilipinas will be part of lahat ng mga kapuso sa buong mundo. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for Chika Minute. Tutukla uli bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Pinagbintangan po ng independenteng kandidato sa pagka-presidente na si Senadora Jambi Madrigal, ang leader po ng El Shaddai na si Brother Mike Velarde, na kipagsabwatan daw si Velarde kay Senador Manny Villar kaugnay ng C5 Road Extension Project. Ayon kay Madrigal, inako ni Velarde ang paghiling ng tinatawag na realignment ng kalsada dahil kaibigan niya si Villar. Ayon naman sa tagapagsalita ni Velarde, panahon pa ni dating Pangulong Ramos nang hilingin ni Velarde ang tinatawag na realignment. Tatamaan daw kasi ng proyekto niya ng kanyang lupa at kung sakali ay dapat siyang bayaran ng gobyerno para rito. Para naman sa Partido Nacionalista, patuloy lang na sinisira ni Madrigal si Villar. Sinabi ni Mike Velarde na ang naghingi daw ng realignment siya at hindi si Villar. At mga kapuso, yan pong mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mel Tiangco, Connie Sison at Pia Guanyo, mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mike Enriquez. James Morata, yung batang binalita namin sa inyo kanina, mabuhay ka, kapuso. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.